Ngunit tumanggi si Yun, tiniyak na kaya niya itong harapin ng mag-isa, at hiniling na huwag itong alalahanin. Nagpatuloy siya, pakiramdam ay naiinis. Bakit kailangang umulan sa araw na ito kung kailan siya nakasuot ng mamahaling damit? Bahagya siyang napanatag sa ideya na nagkaroon siya ng magandang ani ngayong araw. Mataas ang kanyang morale, mahalaga lamang na may deposito agad ang pera sa bangko bago ito mawala ang halaga. Ang ideya na maaamoy ng kanyang mentor ang pera ay nagbigay sa kanya ng kaunting kaba. Maya-maya, nasa bangko na siya. Ang atmosfera ay kalmado at mapagkakatiwalaan. Tiniyak ng mga empleyado ng bangko na palaging bukas ang mga pintuan ng Asher Dragon para kay Yun. Sa pagkakataong ito, bukod sa mga pilak na barya, plano niyang ipapalit sa pera ang iba pa, mga gintong bulaklak na purong ginto ng pinakamataas na antas, gawa ng isang kamanghamanghang master craftsman. Ibinigay ang ginto bilang pasasalamat sa kanyang mga pagtatanghal, umaasang patuloy siyang magpapasaya sa tuwing nanaisin nila. Minsan, sinabi ng mga ito na sila ang may utang sa kanya. Ngunit ngayon, kabaligtaran ang nangyari, siya ang naging may utang. Halata ang patibong, ngunit sa ngayon ay tanggap niya ang alok ng bangko. Ipinaliwanag niya na regalo yun at siya mismo ang nagkalkula ng halaga nito. Ang kaalaman na nakuha niya mula sa mga encyclopedia tulad ng 30 banking secrets, 300 stones and metals, at tips on how to become a landlord in a year ay nagbunga. Ang mga part-time na trabaho ay nagbigay sa kanya ng mahalagang karanasan. Naalala ng banker ang isang binata na kahawig ni Yun. May mahusay itong kaalaman sa daloy ng pera at magaling sa pamumuhunan. Bagamat mayaman, simple lang ang pananamit nito at tinatakpan ang mga mata sa ilalim ng sombrero. Naalala ng banker na marami silang pagkakatulad at tinanong kung nais ba niyang makilala ang lalaking iyon. Sa katunayan, si Yun mismo ang tinutukoy ng banker. Pagkatapos niyang may habili ng pera, umuwi siya sa pamamagitan ng bundok. Hindi nakatulong ang payong sa matinding ulan na kalaunay naging isang bagyo. Paulit-ulit na kumikidlat sa langit at ang isa rito'y tumama malapit sa kanyang bahay. Hindi halata mula sa labas na may mga bangkay nang nakahandusay sa loob. Ang nagbigay ng gintong bulaklak ay patay na. Ang mamamatay tao ay si Il na puno ng galit at pagkasuklam. Ang bakal na kamay na pumalit sa kanyang nawalang bahagi ng katawan ay naging instrumento ng paghihiganti. Sa kamay na ito, walang sino man ang sinasanto, winuwasak ang lahat ng madaanan. Samantala, pumasok ang batang master sa bahay, ang kanyang espada ay walang habas na humahati sa paligid ng may malamig na determinasyon. Wala siyang nakitang sinuman sa kanyang daraanan na maaaring hayaang mabuhay. Sinunod niya ang utos ng maingat, hinayaan ang sarili sa kaguluhan at dugong dumidikit na sa kanyang kasuutan at balat. Isa-isa niyang nilusob ang mga bahay, nag-iiwan ang dagwang bakas sa lupa. Nanatiling malinaw at malamig ang kanyang isipan, imposible siyang lumihis sa plano. Nang itaas ang kanyang ulo, napansin niya ang ilang tao na nakatayo sa bubong ng bahay. Isang oni ang kumislap sa kanyang kamay at tumama sa isang batang babae sa bubong. Ang sandata ay eksaktong tumama sa target at ang batay bumagsak sa lupa, parang basag na manika. Mahirap mabasa ang damdaming nasa kanyang mga mata. Napahinto ang tingin niya sa isang maliit na puting aso na lumabas mula sa damit ng batang babae at ngayon nagtatatakbo sa paligid nito. Sa sandaling yun, naging malinaw ang kanyang nararamdaman. Isang matinding sakit ang bumalat sa kanyang puso at ang espada sa kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kidlat ay tila sumasayaw sa langit, isang nakakatakot na sayaw sa ibabaw ng bahay. Isang maliit na batang babae na may asul na mga mata, na nagngangalang Ren, ang gumapang patungo sa dingding, sinusubukang magtago mula sa panganib. Lumapit sa kanya ang kanyang tiyuhin na si Il, dala ang bakal na kamay, na may masamang intensyon. Ang ibon sa hawla ay nagsimulang magwala, ramdam ang takot at pagkabahala para sa kanyang amo, si Ren. Sa sandaling yun, dumating ang ama ni Ren sa bahay, narinig ang sigaw ng kanyang anak. Binitiwan niya ang payong na bumagsak sa lupa at mabilis na tumakbo patungo sa silid ng kanyang anak, kasing bilis ng kaya ng kanyang lakas. Tumitibok ang kanyang puso sa takot. Kinabukasan, sa pandayan kung saan nagaganap ang paghulma ng bakal, ibang-iba ang atmosfera. Si Ryu Iyong ay nasa tunay niyang anyo bilang isang batang lalaki. Nakaupo siya na may martilyo sa balikat, walang sayaw o pagpapanggap bilang isang babae. Ang kanyang puti ang buhok na kasama ay nagreklamo. Hinihikayat siyang uminom ng tsaa mula sa tasa at takpan ng kanyang hubad na dibdib.
Takot itong baka mawalan siya ng mahalagang bagay kung hindi niya ito susundin. Ang lahat ng mga kilos na ito ay upang patunayan ang kanyang pagiging lalaki, kahit na may kaunting pagyayabang. Pagkalipas ng 4 na araw, bumalik si Ryuyong sa anyo ni Yongbi habang papalapit siya sa tea house, nakasalubong niya ang ama ni Ren. Ipinagbawal nito ang kanyang pagpasok at hindi maunawaan kung bakit naroon si Yongbi. Ipinaliwanag niyang nais niyang magpraktis ng chin sa kanyang pagsasayaw. Maaaring positibo ito dahil bahagi na ng kanyang musika at sayaw ang magbigay ng impresyon sa lahat. Inaasahan ng kanyang guro na ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa oras na yun, ang anak na babae ay nakahiga sa kama, mapatla at walang galaw ang mukha. Ang loro sa hawla ay halos hindi gumagalaw, ang mga mata nito'y puno ng malamlam na liwanag. Biglang, bahagyang nanginig ang kamay ng bata at dahan-daang damilat ang kanyang mga mata, na ipinapakita ang asul na mata niyang punong-puno ng takot at sakit. Lumingon ang bata sa kaliwa at agad na napatingin sa ibon. Ang hawla ay sumasalamin sa kanyang malalaking asul na mata, sumisimbolo ng pagkakakulong at ang takot na naranasan niya. Ang takot at mga alaala ng nangyari ay nakikita rin sa mga mata ng loro. Isang putol-putol na alaala ng kanyang tiyuhin na pumapasok sa silid, habang nagmamakaawa siyang huwag itong lapitan, ay pumasok sa kanyang isipan. Ang ibon ay nagsimulang lumipad nang wala sa kontrol sa loob ng hawla, nanginginig ang mga pakpak nito. Wala itong magawa kundi panuorin at marinig ang pagsusumamo ng bata para sa tulong, habang tinutokso siya ng kanyang tiyuhin, humahanga sa kanyang maputing balat at makukulay na labi. Ang lahat ng ito ay nangyari sa harapan ng loro. Umasta ang kanyang tiyuhin na mas masahol pa sa hayop, sinusubukang gumawa ng krimen laban sa isang walang kalaban-laban na bata. Pagkagising ng bata, bumalik ang masasakit na alaala ng may malinaw na detalye. Isang larawan ng kanyang tiyuhin na nakayakap sa kanya ang bumabagabag sa kanyang isipan. Nanginginig, bumangon siya mula sa kama. Lumapit siya sa hawla ng loro at binuksan ito, pinalalaya ang ibon mula sa takot at pagkakakulong nito. Sa sandaling yun, nanginig ang kanyang kamay, at damaloy ang panginginig sa kanyang katawan, na sumasalamin sa kanyang takot. Napansin ng loro ang nanginginig niyang galaw at itinuon ang matalim nitong tingin sa kanya. Biglang tinuka ng ibon ang kanyang kamay, tumagos ang balat hanggang damyugo. Sa sakit at gulat, binitiwan niya ang ibon at muling isinara ang hawla. Patuloy na nanginig ang kanyang kamay, pinapakita ang kanyang takot. Nilapitan niyang muli ang hawla, iniisip na mas makabubuti para sa ibon na malayo sa kanya. Maingat niyang kinuha ang ibon sa kanyang mga kamay at naglakad patungo sa bintana upang buksan ito. Inilagay niya ang loro sa kanyang hintuturo, handa ng pakawalan ito. Ang ibon ay kumilos at biglang lumipad, sa wakas ay natamo ang matagal nang inaasam na kalayaan. Lumipad ang ibon patungo sa kalangitan, iniwan ang silid sa likuran. Pinanood siya ng batang babae na may halong lungkot at ginhawa, ngunit bigla niyang napansin sa ilalim ng bintana ang isang magandang babae na gumagawa ng mahiwagang sayaw. Ang tunog ng kampanilya ay narating ang kanyang mga tainga, marahang sumasabay sa ritmo ng sayaw. Naakit, lumapit siya sa bintana at nagsimulang umakyat sa pasimano upang makita ng mas malinaw. Sa kanyang mga mata ay nagningning ang matamis at eleganteng mukha ng babaeng umiikot sa sayaw. Umakyat si Ren sa pasimano ng bintana, ang kanyang puting damit ay halos humalo sa dim na liwanag ng buwan. Pinanood niya ang sayaw na may pagkabighani, at isang banayad ng ngiti ang unti-unting lumitaw sa kanyang malungkot na mukha. Sa susunod na sandali, ang kanyang paa ay tila kusang humakbang pasulong, dala ng isang biglaang silakbo ng damdamin. Kumawala ang kanyang buhok, puno ng magkahalong damdamin mula sa nangyari sa kanya kamakailan, at tumalon siya mula sa pasimano. Si Yunbi, abala sa pagsayaw, ay biglang nakarinig ng kakaibang tunog at lumingon sa kanyang likuran. Isang batang babae ang lumilipad sa ere, pabagsak direkta sa kanya. Agad na sinalo siya ng sanay na mga kamay ni Yunbi, pinigilan ang pagbagsak nito. Dahan-dahan siyang lumapag sa lupa, maingat na hawak si Ren na parang isang maselang porselanang manika. Isang nagulat na kaisipan ang dumaan sa isipan ni Yun, tila nagkaroon ako ng sobrang loyal na tagahanga. Sa di malamang dahilan, mariing pumikit ang dalaga na parabang nagugustuhan niya ang sandaling yun. Inutusan ni Yunbi ang gwardya na tumawag ng tulong. Namangha ang gwardya kung paano nasalo ni Yun ang dalaga mula sa ganoong taas nang walang kahit isang gasgas. Maingat na hinawakan ni Yun ang binti nito, sinusuri ang mga buto upang maiwasan ang anumang pinsala. Tumalikod ang gwardya, nakita ang eksenang ito,
at nagtanong ng may pag-aalala na huwag itong hawakan. Kalma lang si Yun at ipinaliwanag na minsan na rin siyang nasa ganoong sitwasyon. Noon, ginagamot ng kanyang guro ang kanyang sugat at alam niyang kailangang mabilis siyang kumilos upang maiwasan ang pamamaga na maaaring maging malalang pananakit. Sinabi niya sa gwardya na manahimik dahil nagsisimula ng manumbalik ang malay ng dalaga. Humiling si Yun ng tubig sa gwardya na dali-daling tumakbo upang kumuha ng tulong habang inaalagaan ni Yun si Ren. Unti-unting dumilat si Ren, hindi mo ari kung nasaan siya. Naguguluhan ang kanyang tingin. Nang tuluyan niyang makuha ang kanyang ulirat, binigyan siya ni Yunbi ng isang mapagkalingang ngiti. Para kay Ren, tila paraiso ang lugar na yun, isang mas magandang mundo. Sinabi pa ni Yun na ito nga ay paraiso. Itinaas niya ang flask sa mga labi ng dalaga at maingat na pinainom siya ng tubig. Matapos noon, ipinakilala ni Yun ang sarili bilang Yunbi at tinanong kung ano ang pangalan ng dalaga. Nang hindi ito sumagot, inisip niyang baka may dahilan kung bakit hindi ito makapagsalita. Maingat na pinag-aralan ni Yun ang mga pasa nito, ang kanyang elegante ngunit sugatang galaw, at ang suot niyang mga pajama na gawa sa mamahaling tela. Malinaw mula sa reaksyon ng gwardya na siya ay anak ng mayamang pamilya. Ngunit bakit siya nasa ganoong kalagayan? Nagmuni-muni si Yun at naalala ang usapan ng mga tagapaglingkod kanina. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkamatay ng isang attendant, at mula noon ay hindi na nakita ang dalaga. Habang nakikinig sa mga bulong-bulungan, nagpatuloy si Yun sa kanyang ginagawa upang ayusin ang sarili. Bigla, pumutol siya ng ilang patpat mula sa kahoy na suklay at itinapon ng mga ito sa direksyon ng mga taong nag-uusap tungkol sa kanya o sa dalaga. Ang patpat ay tumama sa pinto at tumama sa isang tao sa likod nito. Sa kabila nito, naunawaan ni Yunbi na hindi dapat paniwalaan ang mga sinasabi ng mga walang magawang tsismoso. Gayunpaman, malinaw kahit sa isang bulag na may nangyaring masama sa dalaga. Bigla, sinabi ng dalaga ang kanyang pangalan, Ren, sa nanginginig na boses. Tinanong siya ni Yunbi na isipin na siya ay isang anghel ng kamatayan at ikwento kung bakit siya tumalon mula sa bintana. Sinabi niya na kung ayaw niyang magsalita, maaari siyang manahimik. Nakita ni Yun ang walang imik na mukha ni Ren at sinabing tumango siya kung sumasang-ayon o umiling kung hindi niya nais magsalita. Nangako si Yun na pakikinggan siya ng maigi kung magsasalita siya. Nagtaka siya kung ano ang nagtulak sa kanya upang tumalon mula sa ganoong taas. Sa sandaling yun, pumasok sa isip ni Ren ang mukha ng kanyang tiyuhin. Muling bumuhos ang luha sa kanyang mga pisngi. Maingat siyang sumiksik kay Yun, naghahanap ng kahit kaunting init at seguridad. Lalong dumami ang kanyang mga luha hanggang sa naging masakit na pag-iyak na hindi mapigilan. Hindi na iwasan ni Yun na subukang kalmayan siya ng marahan. Biglang narinig ang isang boses mula sa likod ng mga palumpong. Nandoon ang kanyang ama, pinapanood ang lahat ng nangyayari. Hindi niya maalala ang huling pagkakataon na nakita niyang umiyak ang kanyang anak na babae. Noong siya ay 3 taong gulang, dinukot siya. Inakala nila ng kanyang asawa na ito ay pagtatangka upang saktan sila. Ngunit sa paglipas ng mga taon, lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga kalalakihan ay unti-unting nagiging mapang-abuso matapos makita ang kagandahan ng kanyang anak. Dahil dito, nagsimulang isipin ni Ren na siya ang may problema. Isinara niya ang kanyang puso at tinago ang lahat ng sugat na emosyonal dito. Ang pinuno ng pamilya ay hindi natatakot sa kahit 1,000,000 kaaway na gustong wasakin siya, ngunit nanginginig siya sa takot nang makita niyang ang mga sugat ng kanyang anak ay naging laso na unti-unting sumisira sa kanya mula sa loob. Pinipigilan siyang umiyak. Ngayon, nakatayo siya at pinanood ang kanyang anak na si Ren na sa wakas ay naglabas ng kanyang luha. Pinanood niyang hinuhugasan ng mga luha ang sakit na naipon sa kanyang puso. Umaasa ang pinuno ng pamilya na sa pamamagitan ng pag-iyak, maaalis ni Ren ang laso na sumisira sa kanya mula sa loob. Ang lalaking nasa tabi ng pinuno ay hindi nakakuha ng kanyang simpatsya, ngunit ngayon, hiniling niya sa kanya na siya na ang bahala sa lahat. Tungkol kay Yunbi, sinabihan siya ng pinuno na kausapin siya mamaya. Sinubukan niyon na tulungan si Ren sa abot ng kanyang makakaya. Hindi pa siya nakakita ng sinumang umiiyak ng ganoon sa harap niya. Yumuko siya sa tainga ni Ren at bamulong na may karne silang inihahanda para sa hapunan na kasalukuyang mina-marinate. Kung siya ay mahuli ng ilang minuto, ang kanyang lolo na kilala sa pagiging tamad ay tiyak na uubusin yun ng mag-isa. Nagbiro si Yun na hindi niya papayagan ito. Bigla, sinabi ni Ren habang umiiyak na halos naging halimaw siya. Inisip ni Yun na ipinahayag na ng dalaga ang dahilan kung bakit siya halos tumalon mula sa bintana.
Totoong mukhang pagod si Ren, ngunit ang pagtawag sa sarili bilang halimaw ay sobra. Inakala niyon ang isang kakaibang imahe, isang malaking bibig na tumutubo sa kanyang likuran at nangangaso ng mga manok. Ang kanyang biro ay mukhang nagulat si Ren, ngunit ang salitang, punit, ay nag-iwan ng pagdududa sa kanya. Ipinaliwanag niyon na mukha siyang butot balat na may maputlang mukha at may itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Naalala niya ang isa pang detalye at sinabing sa kanyang silid, mukhang siya ay sira. Napaisip si Ren sa dalawang salitang yun, punit at sira. Sa hindi inaasahang dahilan, bigla siyang ngumiti. Sinamantala niyon ang sandaling yun upang ilihis ang usapan at tanungin kung bakit niya naisip na siya ay nagiging halimaw. Sumagot si Ren na nakakakita siya ng malagkit, may itim na nilalang na kumakalat sa mga puso ng tao. Dahil dito, naisip ni Ren na nagiging katulad na rin siya ng mga halimaw na iyon. Kung ibang tao ang nagsabi nito, tiyak na hindi ito paniniwalaan ni Yonbi pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, naniwala siya sa dalaga. Tinanong niya si Ren kung anong kulay ang puso niya at naghintay ng may pananabik sa sagot. Kahit sabihin niyang pilak ito, hindi siya mabibigo, ngunit sa kaloob-looban niya, umaasa siyang ginto ang sagot. Hindi sigurado si Ren, ngunit sinabi niyang wala siyang nakikita sa puso niyon. Napabuntong hininga si Yun sa ginhawa. Naunawaan niyang ang kakayahang ito ay maaaring protektahan si Ren laban sa kasinungalingan at pagtataksil. Ngunit tumutol ang dalaga, sinasabing ang mga puso ng tao ay parang mga halimaw, kaya't isa rin siyang halimaw. Nagulat si Yun sa kanyang sinabi na pagtanto niyang marami na sigurong masasamang tao ang nakasalamuhan ni Ren. Nagtanong siya kung ano ang nararamdaman nito kapag tinitingnan niya ang mga inosenteng bata o mapagmahal na magulang. Pinayuhan niya si Ren na alisin ang mga malagkit at mabaho na basura, ang masasamang tao, at palibutan ang sarili ng mga nagdadala ng kalayaan at liwanag. Sa sandaling yun, isang mangangabayo ang dumating ng napakabilis, nag-iiwan ng alikabok at pag-aalala. Sinundan siya ng ilang iba pang mangangabayo. Ang kanilang mga kabayo ay tila mga multo sa bilis, papalapit sa paparating na panganib. Sa unang kabayo, isang kamay na bakal ang maliwanag na nakikita, mahigpit na hawak ang mga renda ng may di matitinag na lakas. Hindi mahirap hulaan kung sino ito. Nakaupo sa kabayo si Il, ang kanyang tingin ay malamig at puno ng determinasyon. Ang mga mangangabayo ay tumigil sa harap ng isang pagawaan na puno ng tensyon at pag-aasam. Doon, inalis ni Il ang kanyang bakal na kamay, naghahanda sa mga pagbabagong darating sa alyansang Merma. Ang prostetikong ito ay kilala bilang natatanging sandata ng kanlurang kalangitan. Para sa iba, ito ay tinatawag na Rage of the Western Storm. Ngunit ang tunay nitong pangalan, ayon sa kanlurang kalangitan, ay Unforgiving Hand. Mahirap paniwalaan na ang Unforgiving Hand ay agad nakahanap ng bagong may-ari. Tila hindi ka panipaniwala, hindi ito magagamit kung buo pa ang kanang kamay, at hindi rin ito akma kung ang braso ay masyadong maikli o mahaba. Nang alisin ang maskara ni Il, naging malinaw na ang kanyang katawan at haba ng braso ay perpekto para sa prostetikong ito. Gayunpaman, itinanggi ni Il ang pagiging ganap na master, sinasabing mayroon pa siyang natitirang bahagi ng kanyang braso. Ngunit ito ay masyadong mahaba, kaya't kinailangan itong paikliin. Mukha itong kakaiba at hindi natural. Ipinaliwanag niya na mabuti na lamang at ang mga tao ay madalas na iniiwasan ang mga bagay na hindi nila gusto. Walang nakapansin sa pagbabago kahit na ang kanyang braso ay naging mas maikli ng isang kamao. Isa sa mga lalaki ang humiling na tingnan ng mabuti ang lugar kung saan nakakabit ang prostetiko. Gayunpaman, inutusan ni Musk ang manggagawa na kumilos kaagad at huwag mag-aksaya ng oras. Lumapit ang master at sinimulang alisin ang mga benda sa braso ni Il upang suriin ang kasukasuan. Ngunit nang makita niya ito, nanginig ang kanyang katawan sa takot. Ang